Mga ilang araw nga rin ay hindi nga ako halos nagkakain ng almusal. Pagkagising ko sa umaga, kape at tinapay lang talaga. Minsan naman, nagkakape nga lang ako at wala na ngang tinapay. Cheers. Kaya naman sa mga una kong naging vlog, kung napapansin nyo ay maaga pa nga lang ay nauna na nga akong kumain ng lunch. Mga mawe, alas 10 pa nga lang ay kumukulo na nga yung aking tiyan. So for today's video mga mawe ay nagluto ako ng aming almusal. Bumili nga pala ako ng 2 perasong talong at piprutuhin ko nga ito. Tsaka bumili na nga rin ako ng 1 perasong malaking tilapia. At bumili na rin pala ako ng bagong alamang na luto na. Lagyan ko na nga lang yan ng kamatis at tsaka ng sibuyas dahil luto naman nga yung bagong alamang. Pinirito ko na nga itong tilapia pero pinalamanan ko nga ito ng kamatis at ng sibuyas. Fast forward na nga ito mga marikoy at parikoy. After na nga namin makapag-almusal ay nagluto naman nga ako ng aming pananghalian. Dahil minsanan nga lang talaga na magkaroon nga ng tahong dito sa aming mini palengke. So ayun, at napabili nga ako dahil masarap nga rin humigop ng sabaw. Luya nga pala ang una kong ginisa dyan dahil ang luya nga ang medyo matagal nga lutuin. Then after ko na nga magisa yung bawang sibuyas at kamatis ay nilagay ko na nga itong tahong. 140 pesos nga pala yung kilo ng tahong pero 100 pesos nga lang yung binili ko. Dahil tatatlo lang naman din kami ang kakain ay sigurado ako't kasya na nga rin ito sa amin. Nako mga mawe, kung napapansin nyo nga at matamlay nga yung aking pagbo-voice over ngayon. Yes, at dumadaan nga ako ngayon sa matinding pagsubok at nawawala na nga ng gana sa buhay. So ayun, at bago ko nga ipagpatuloy itong aking pagdadrama, inilagay ko na nga muna dyan yung sayote at saka ng siling haba. Nihalo-halo ko na nga muna ito at inintay na makapag-produce siya ng sarili niyang tubig. Pero kahit ganun pa man, ay naglagay pa rin ako dyan ng 2 basong tubig. Dahil nga sa kagustuhan, gusto humigop ng sabaw, kaya naman ay magdadagdag nga tayo dyan ng tubig. Pagkatapos ko na nga malagyan ng 2 basong tubig, ay naglagay naman nga ako dyan ng kaunting asin. Tansya nga lang ang ginamit kong sukatan dyan. Then after ko makapaglagay ng asin, naglagay naman nga ako dyan ng pampalasang sangkap. Nihalo-halo ko na nga ito at para nga matunaw dito sa ating sabaw. Nakuluan ko nga lang ito ng ilang minuto pa at naglagay na nga ako dyan ng durog na paminta. Then pagkatapos ko na nga malagay yung lahat ng pampalasang sangkap, ay pinakuluan ko nga lang ito ng kaunting minuto. Nung kumulo-kulo na nga itong ating ginisang tahong, inihulog ko naman nga yung malunggay. Medyo nakatipid nga ako sa malunggay dahil pinitas ko nga lang ito sa tanim nila Beshi. Naisip ko nga kanina na maglalagay nga pala ako ng tanglad pero nakalimutan ko nga pumitas doon sa aking tanim. At okay lang din naman kahit walang tanglad dahil meron na nga itong luya. Pero para sa akin ay mas masarap pa nga rin kapag may tanglad. Dahil ang tanglad ay nagbibigay nga ng aroma at bango dito sa ating ginisang tahong. Ko na nga in-overcook itong ating malunggay dahil mapait nga yan kapag na-overcook. At ayan na, luto na nga itong ating ginisang tahong. At kain tayo mga mawe. Fast forward lang tayo ng kaunti, kinahaponan naman nga itong ganap na to. After na nga namin makapag-lunch ay napagdesisyonan ko na mag-grocery nga kami ng kaunti doon sa City Mall. Diyos mio mga mawe. Dahil ito na nga yung kahuli-hulihang sahod ni housemate kaya hindi natin sasayangin. Natapos na pala ang kanyang kontrata mga mawe. At dahil hindi na nga daw magpapagwardya yung habayanas, kaya naman ay na-full out na nga itong si housemate. So ayun, at nawala na nga siya ng trabaho. At maghihintay na nga lang siya ulit kung kailan nga siya ulit tawagan ng agency para nga magkaroon nga siya ulit ng duty. So ayan, at sa hinaba-haba nga ng aking daldal ay nakasakay na nga pala kami dito sa may Hoho Bus. Malaking pasasalamat nga din talaga namin dito sa may Hoho Bus dahil meron nga silang biyahe sa Tambisaan. Dahil madala nga lang talaga yung e-trike na dumaan dito. Meron naman nga ang nakapila na mga motor or habal-habal pero mahal nga yung singil nila sa pamasahe. So dito nga pala muna kami bumaba sa may Mall dahil bibili nga daw si Shay ng frisbee. Me at ewan ko sa batang to at nakahiligan na nga niya ang larong to. Tumingin nga pala ako nakarang araw sa Shopee. Mura naman siya pero mamahalan lang talaga kami sa shipping fee. Kaya ang sabi ko kay Shane ay dito na nga lang kami sa may Mall bibili at halagang 150. Okay na nga yun kesa mag-order pa nga kami sa Shopee at mahal nga yung kanyang shipping fee. So ayan, at color purple nga ang kanyang napili. Diyos mio, paulit-ulit na lang purple. Favorite color yarn. May bata na namang masaya at nabili ang kanyang gusto. Galing di mall ay nagbiyahe naman nga kami papuntang City Mall. At Diyos me mga mawe, habang nga kami nasa loob ng grocery store. At bigla-bigla naman ngang sumakit itong aking tiyan ko at CR talaga ang hinahanap.
Hindi na nga ako nagpatuloy sa aking pag-grocery at kung ano na nga lang ang laman na aking basket ay na nga lang binayaran ko sa counter. Then after ko na nga makapagbayad sa counter ay pumunta naman nga kami ni Shane sa may CR. Umihilang din naman nga ako doon mga mawe at pumunta na nga rin kami ni Shane sa may Jollibee at nagugutom na nga daw siya. Umorder nga lang ako dyan ng pagkain ni Shane at saka ng kay housemate. Ang sabi ko nga kay Shane na i-take out na nga lang namin ito at baka nga bigla ulit sumakit itong aking tiyan. After na nga namin makapag-order sa Jollibee ay tinake out na nga namin ito. Nag-abang na nga ulit kami ng Hoho Bus. At hanggang dito na lang muna mga mawe ang aming ganap today. Paki-like and share po ng aking mga video. Bye!